Magandang gabi mga kababayan. Ito nga pala ang mga kwento ni Tito Ike. Sa gabing ito, ihahandog ko sa inyo ang isang kwentong bumabalot sa takot at misteryo. Isang kwento ng isang albularyo na sa huling gabi ng kanyang buhay, kinaharap ang sumpa ng kulam at ang sariling lihim na kanyang itinago ng napakahabang panahon. Handa na ba kayo? Tara, pakinggan ang kwento ng Ang Huling Gabi ng Albularyo. Noong dekada 80, sa isang maliit na baryo sa probinsya ng Quezon, kilalang kilala si Mang Castor, isang albularyo na tinuturing na tagapagligtas ng mga may sakit, tagapalayas ng masasamang espiritu, at tagaputol ng sumpa. Marami ang dumadayo sa kanya. May bitbit na sugatang manok, bote ng langis, mga panyo, at kahit kulasisi. Si Mang Castor, sa edad na 68, malaki ang respeto ng buong baryo. Ngunit may isa siyang di maipaliwanag na kaaway. Isang mangkukulam na pinaniniwala ang matagal na niyang nakabangga sa di niya kilalang anyo. Isang hating gabi, may dumating na mag-asawang umiiyak. Ang bata nilang anak, si Lando, biglang nilagnat ng mataas, nagsusuka, at kung ano-anong itim na likido ang lumalabas sa bibig. Mang Castor, ay, may kulam ito. May matinding galit ang gumawa nito. Kailangan ko ng itlog ng itim na manok, langis ng niyog at piraso ng kanyang buhok. Ilang sandali pa, habang isinasagawa ang tawas at dasal, nagbago ang kulay ng kandila, nagiging berdeng apoy. Mang Castor, hindi ito basta-basta. Ito'y gawa ng isang dating nagmahal, nasaktan, at ngayoy nagbabalik. Pagigting ng kulam, kinabukasan, may sumunod pang kaso, si Kamaring. Nagkaroon ng naglalakihang sugat sa buong katawan, parang niluluto sa init. Lalong lumalala ang mga insidente. Isang gabi, may narinig si Mang Castor na mga ungol sa bakuran. Paglabas niya, may tila anino ng babae sa ilalim ng punong mangga. Mahaba ang buhok, puti ang mata, at nangingitim ang balat. Anino, ang utang mo, panahon ng singilin. Dito niya naalala ang nakaraan. Si Luisa, isang dalagang umibig sa kanya noon. Tinanggihan niya ito at ibinunyag sa baryo na isa siyang mangkukulam. Dahil doon, sinunog ang kubo ni Luisa at sinasabing namatay ito sa loob. Pero walang natagpo ang bangkay. Pagbubunyag ng lihim. Sa isang ritual ng gabing iyon, habang binabasbasan ang baryo ng dasal, biglang nagliyab ang lahat ng kandila sa altar. Tumayo sa gitna ang anino ng isang babae. Anino ni Luisa, Castor, ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Ngayon, pagdudusahan mo ang kasalanan mo. Hindi makagalaw si Mang Castor. Habang ang mga tao'y nagtatakbuhan, isa-isang namamatay ang ilaw at lumalakas ang hangin. Mang Castor, patawad, patawad Luisa. Hinarap ni Mang Castor ang anino ni Luisa. Sa pamamagitan ng isang itim na panyo at langis, nagdasal siya ng huling orasyon. Mang Castor, sa ngalan ng Diyos Ama, itakwil ang dilim. Pero tumawa lamang ang anino at inabot ang kanyang dibdib. Anino ni Luisa, hindi na ikaw ang makakapagligtas ng bayang ito. Simula ngayon, ako na ang maghahari. Pumalibot ang dilim sa buong baryo at ang huling nakita ng mga tao, ang katawan ni Mang Castor, nakabitin sa puno ng mangga kinabukasan. Lumipas ang ilang taon, nagbago ang baryo, nawalan ng albularyo. Pero tuwing hating gabi, may babaeng dumadaan sa harap ng mga bahay, may dalang itim na panyo. At sa tuwing may magkaaway sa pag-ibig, may namamatay. Ang sabi nila, si Luisa na ang bagong tagapaghiganti ng mga nawasak na puso. At diyan nagtatapos ang ating kwento mga kababayan. Ang gabing kinuha ng dilim si Mang Castor ay ang simula ng panibagong lagim sa baryo. Kaya tandaan, huwag magtaksil, huwag magbigay ng maling pag-asa. Dahil sa mundong ito, may mga pag-ibig na hindi lang basta nasasaktan, kundi nagbabalik na may sumpa. Ako po si Tito Ik at ito ang mga kwento ng lagim.
Mag-ingat sa dilim at sa mga lihim ng nakaraan. Salamat sa iyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang kwento.